Hi guys, maganda yung discussion natin dito regarding kay Pi. Neutral perspective lang din dito yung ibibigay ko na opinion, no? And based from my experience, kasi meron ditong merong Pi pero hindi pa na-approve yung kanilang KYC. May mga Pi, congrats, pero discuss natin dito yung mga feedbacks ninyo guys, no? So based from community feedback, sa mga nababasa ko sa comments, sasagutin natin yan regarding KYC, mainnet delays, price action, price prediction. Meron tayo ditong pinaka-chart, discuss natin yan. And bago tayo dito guys magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first, subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys. Pag-uusapan lang natin dito guys itong KYC and bakit medyo skeptical ako dito kay Pi. And don't get me wrong guys, no, sobrang early ko dito nakapasok kay Pi, no. I think pag-open ng kanilang testnets back in like 4 years ago, meron tayong video niyan na sobrang tagal na. We have different perspective guys, we have different opinion dito. You can comment your opinion dun sa may mga Pi, yung pag-prolong ng kanilang KYC tapos mainnet delays guys. Sobrang tagal na ng development, no, if I remember 5-6 years ago, pero sobrang daming users dito na na-stuck pa rin sa KYC or know your customer, yung pinaka-process nila, and unable to transfer ng kanilang token sa open mainnet. Na-discuss ko ito sa previous video. One of the tactics nila para ma-decrease yung supply sa market. Maybe in part ng video, share ko na lang or recommend ko na lang yung video na yun. Yun yung isa sa mga naging concerns ngayon ng karamihan guys. May mga nakapagpa-KYC pero until now naka-pending pa rin. So parang useless yung inantay nila for ilang years tapos end up lang na pending, like na-stuck yung kanilang KYC doon without reasons kung bakit. So yun yung naging raise ng doubts doon sa credibility ng isang project, itong si Pi, no. And if we remember guys, yung mga airdrops natin, hindi natin kailangan magpa-KYC. That's the ethos ng decentralization. Hindi mo kailangan magpa-verify. And like Bitcoin, you can use Bitcoin without doing like verification. Create ka lang ng wallet, you can send, receive the assets ng BTC, Ethereum guys, no. But yeah, I have these discussions maybe in the next video na lang natin bakit kailangan ng KYC. So discuss din natin yung KYC. As I mentioned the early part ng video natin, I be neutral lang dito bakit kailangan ng KYC. Yun, next one guys is yung pag-delay ng kanilang mainnet, no. So sobrang tagal nagkaroon ng mainnet itong si Pi. Ang daming nag-antay dito. In terms of community, sobrang laki ng community ng Pi, no. I've been observing that. And isa siguro yon sa naging yung iba naging inactive na rin, no. Sobrang tagal nung pinaka-mainnet nila. And I think it depends naman yan sa isang project. It depends yan sa team kung ano yung magiging strategy nila if i-delay nila. Yun yung isa sa mga naging discussions din. Team discretion yung ganong strategy guys, no? Yung pag-delay ng mainnet if ever na hindi pa talaga totally ready, ay hindi nire-release guys, no. So next one, yung price action, siguro discuss na rin natin, no. As you can see dito guys, itong price action na ito ay previous data na ito guys, no, nung nangyari pa nung nakaraan. So as we observe, wala na to sa market ngayon. Nag-peak ito nung 11,000 in PHP. Ayan, as we observe dito noong February 17 guys, no, and then nag-dump siya. Next one guys, I've been considering guys, no, it's my own opinion lang naman ito. I've been considering this one as meme, itong si Pi, kasi sa tingin ko wala pa siyang yung vital strong use cases in terms of napatunayan. Wala pa siya totally na napapatunayan, no. Hindi pa siya nag-1 year kung gaano ka vulnerable yung kanyang blockchain, yung kanyang network dito guys, no. Comparing to other crypto like Bitcoin, sobrang tagal na, a decade na yung Bitcoin. Ethereum, matagal na rin. Solana. Kaya we'll see guys, no, kung paano mangyayari ito. And we should consider as well yung pressure ng selling once na ma-list ito sa exchange, no. Again, itong video natin today guys is just for ideas lang, no, for reference.
and does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some insights dito, and sana nakatulong itong opinion ko na ito. Pwede nyo i-comment guys yung opinion, no? Mas okay yung meron tayong collective opinion na nandyan sa comment, kasi dyan din ako nagkakaroon ng idea at binabasa ko yung mga comment ninyo, no? So, right now, we'll see itong price action na ito. Ito yung previous price action, and wala nang data ito as of now. It will be reset next open mainnet nila, no? Which is next coming days. Meron tayong mga videos niyan sa mga nagtatanong anong app yung gamit ko para ma-exchange into e-wallets, GCash. Yung may mga Pi, it's free. Congrats dun sa mga nakakuha, no? And yun yung pinaka-opinion ko dito. Meron tayong video na ginawa din regarding dito kay Pi, kung paano yung calculation ng market cap. It depends yan sa supply na magsi-circulate, no, after the token generation event or the open mainnet launch. And we should consider yung market cap para makuha natin yung presyo ng isang crypto asset, guys, no? So, abang-abang na lang kayo dito, guys, sa mga updates natin sa ating YouTube channel. If nakatulong itong video na ito, share nyo ito sa friend ninyo, and like this video, guys. So, maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.